Sa usaping West Philippine Sea mga kapatid, baka nga naman tama ang China. Tapos tayo ang mali. Nakakahiya naman tayo ay patuloy na nakikipaglaban at iginigiit ang ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Pero baka nga naman kasi mali talaga tayo. Well, pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ngayon meron tayong pag-uusapan tungkol nga mga kapatid dito sa West Philippine Sea na araw-araw nating halos pinag-uusapan. Dahil meron akong nabasang article mga tol mula rito sa Vera Files, fact-checked. Yung sinabi dati ng ating presidente, Duterte says the name South China Sea reflects China's historical claim. Yung pangalan pa lang daw na South China Sea, nagre-reflect na ito doon sa claim ng China na historical claim. Oo nga naman kasi South China Sea, doon pa lang sa pangalan di ba? Baka nga naman kasi talaga tama ang China, no? Tayo talaga ang nagkakamali. So eto ngayon ang pag-uusapan natin mga tol. Kasi bukod dito mga kapatid, meron pang mga iba pang nagsasalita at nagpapaliwanag tungkol dito sa South China Sea. Saan nga ba talaga nang galing itong pangalan na to? Bakit kasi South China Sea ang ipinangalan no? Tuloy inaangkin lang China yung kabuuan. Almost 90% mga tol. So ito pag-uusapan natin. Pero bago natin to simulan mga kapatid syempre kung bago ka pa lamang dito, ngayon ka pa lamang nakabisita, sana huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, maraming salamat sa ating mga bagong followers. Sana huwag mo rin kalimutan mag-follow. Nasa 121,000 na tayo. No, dumadami ang mga Pilipinong nagiging bukas na ang kaisipan, no, at nalalaman kung ano nga ba talaga ang ating ipinaglalaban. Hindi tayo naghahangad ng kahit na anong kaguluhan. Siyempre gusto nating kapayapaan pero gusto rin natin ang kalayaan. Kalayaang makapangisda, kalayaang makuha yung mga likas na yaman dito sa West Philippine Sea kasi para talaga sa atin yan at sa mga susunod pa nating henerasyon. Alright, so dako na tayo rito mga tol, pag-usapan natin. So ito mga kapatido, it's all in the name according to President Rodrigo Duterte. Ito nating against with former President Rodrigo Duterte. Sabi niya, the fact that the South China Sea is named such reflects the historical claim of China to it, he said. Sabi niya ganon mga kapatid. Statement, ito, in an ambush interview, April 27 at Malacanang, Duterte told journalist, sabi niya, ito, nakaquote, they really claim it as their own. Noon pa yan, hindi lang talaga pumutok ng mainit. Ang nagpainit dyan ay yung Amerikano. So Amerika daw mga tol ang nagpainit. Noon pa yan. Kaya it goes way back. The issue just did not erupt then. What triggered the conflict were the Americans, but it goes all the way back. That's why it's called China Sea. Sabi nga nila, they say China Sea, historical na iyan. So hindi lang yan pumuputok. It's historical. The issue just had not erupted then. But this issue was the issue before so many generations ago. Matagal na issue na daw to mga tol. No, etong South China Sea, ang nagpalala lang daw nito mga kapatid o ang nag-trigger lang nito, sabi ng gano'n, no? What triggered the conflict were the Americans. Actually mga kapatid, kung babalikan nga natin, eto batay sa ating pagsasaliksik, nagsimula lang naman nilang guhitan yan yung 9-dash line. Noong 1947 lang. Diba? So hindi talaga many generations mga tol na problema itong South China Sea. Nitong 1947 lang naman nila mga tol ginuhitan ng 9-dash line yan Diba? After World War II pa yun After World War II mga tol. So sabi rito, source, the transcript of ambush interview April 27, 2017. So medyo matagal na to pero ito yung bahagi ng interview ni dating President Duterte. Fact. Ito na yung katotohanan. Fact. Contrary to Duterte's statement, the body of water now commonly known as the South China Sea did not always have that name. Ibig sabihin mga kapatid, hindi naman talaga South China Sea yan back then o yung so many years ago. Sabi ganon, in his book, The South China Sea Dispute,
Philippine Sovereign Rights and Jurisdiction in the West Philippine Sea, Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio writes. So ito, before, Portuguese navigators coined the name South China Sea. Ibig sabihin, yun ang nagpangalan. Etong Portuguese navigators. The sea was known to Asian and Arab navigators as the Champa Sea. Yun nga yung pinag-usapan natin yun, di ba, nung nakaraan sa Taiwan Talks. After the Cham, people who established a great maritime kingdom in central Vietnam from the late 2nd to the 17th century. So hindi siya South China Sea. Etong Portuguese navigators na to mga kapatid, nakikipagkalakalan kasi yan sa China. So para mas madaling tandaan, etong bahagi ng dagat na to na nasa south na bahagi ng China, tinawag niyang China Sea o South China Sea kasi nasa bahaging south. So ngayon, sabi rito, Carpio adds, the ancient Malays also called this sea Lot Chidol or the South Sea. Yun ang pangalan naman nito, the ancient Malays. As recorded by Pigafetta in his account of Ferdinand Magellan's circumnavigation of the world from 1519 to 1522. In Malay, which is likewise derived from the Austronesian language Lot means sea and Kidol means south. So yun ang sabi. The ancient Chinese never called this sea the South China Sea. Carpio writes. Ayan mga kapatid, mula yan doon sa libro ni retired Associate Justice Antonio Carpio. Eto maganda itong mga ganitong mga bagay mga tol para alam niyo yun, na-educate tayong lahat. Diba? At least alam natin. Baka nga naman kasi tama ang China. Talagang kanila etong South China Sea. Kasi nga South China Sea yung pangalan Yun din yung pagpapaliwanag ni dating Pangulong Duterte. At siguro yun din ang pagkakaalam mga tol nung mga followers ng mga DDS. Siguro hindi naman lahat ng DDS mga tol, no? Their name for the sea was Nanhai or the South Sea, he adds. Sabing ganon. I-highlights na lang natin mga tol para mas mabasa ninyo, no? A paper by Zigu Gao of the China Institute of Marine Affairs and Bingbing Jia of the Tsinghua University School of Law published in the American Journal of International Law also notes that the Nanhai is the standard name of the South China Sea in Chinese. They write, eto na. The term Nanhai, Southern Sea, appeared in the classic poetry book Shi Jing, the classic of poetry, a publication of the spring and autumn period 475 to 21 BC before Christ, and it has remained the standard appellation in Chinese for the South China Sea ever since. Sabing ganon mga tol. In fact, South China Sea is a European name coined in the early 16th century by explorers, notably the Portuguese. The name, according to the chapter in the book Locating Southeast Asia, Geographies of Knowledge and Politics of Space, is a relic of the time when European seafarers and map makers saw this sea mainly as an access route or route to China. Ito yung daan, no, papunta sa China. Kaya pinangalanan nilang ganon. Further, the book notes, ito. The Portuguese captains saw the sea as the approach to this land of China and called it Mare da China. Then presumably when they later needed to distinguish between several China Sea, they differentiated between the South China Sea, the East China Sea, and the Yellow Sea. So yun naman pala mga tol. Diba? Yun naman pala. Pero hindi nangangahulugan na ito'y pag-aari ng China. Ngayon, kung babalikan natin mga kapatid, etong kasunduan, asan ba yun? Yan, etong kasunduan na nilagdaan ng China at saka ng Pilipinas, dito natin mas mauunawaan Legal ba yung ginagawa ng China na pagpapalaya sa Pilipinas dito sa ating West Philippine Sea o 200 nautical miles exclusive economic zone? Eto mga tol, para mas madagdagan yung ating kaalaman, pakinggan natin mga tol si Sealight Director Ray Powell, no? At pakinggan natin mga kapatid yung kanyang sasabihin. Siyempre ipopost natin to para mas ma-emphasize natin yung mga mahalagang detalye na kailangan natin pag-usapan. China has already signed UNCLOS
and it is signed the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Let me remind you that the Declaration of Conduct, the DOC, is only 5 articles long. 5 articles long daw yun, DOC, Declaration of Conduct. Nakapirma ang China ha, doon sa UNCLOS, mga tol. Tandaan nyo, nakapirma sila doon. 3 through 5 essentially say we will respect the freedom of navigation and UNCLOS. Again, China signed that. Pumirma ang China doon. Rerespeto natin ng freedom of navigation. Ibig sabihin mga kapatid, karapatan, kalayaan na mag-navigate o maglayag dyan sa karagatan na yan. Pumirma sila doon. Rerespeto daw nila, kasi hindi lang naman sila pumirma doon maging tayo at yung iba pang mga bansa. Rerespeto nila yung kalayaan, freedom, na maglayag dyan yung ibang mga bansa, mga barko. And yet routinely intercepts Philippine vessels 50 to 100 nautical miles from any feature and impedes their progress, impedes their freedom of navigation. Balikan natin mga kapatid. Nakapirma sila. Diba? Doon sa Declaration of Conduct. Sa UNCLOS, nakapirma din sila. Rerespeto ang freedom of navigation, 'di ba? Rerespeto yung kalayaan ng paglalayag. And yet, routinely intercepts, inaharang Philippine vessels 50 to 100 nautical miles. Sabing ganoon mga kapatid. O totoo naman mga kapatid 'di ba? Nasa 50 nautical miles pa lang tayo mula rito sa baybayin natin mga tol. May mga Chinese Coast Guard na hinaharang na tayo Nasaan yung freedom of navigation doon na pinirmahan nilang irerespeto nila? Number 1 na question yun mga tol Any feature and impedes their progress, impedes their freedom of navigation. Article 4 prohibits the threat and use of force. Ito Article 4 prohibits the threat, no? And the use of force, pag-iwas, pag-prohibit mga kapatid, yan impedes their freedom of navigation. Article 4 prohibits the threat and use of force. Prohibits the threat and use of force. Diba? Pag-iwas. Ang problema mga tol ano ba nakikita natin? Ito ba yung nakikita natin? Tayo ngayong umiiwas, tayo ngayong hinahabol Tayo ngayong tumatakbo Can anybody say that China has obeyed or complied with that provision when we see? Can anybody say that China has obeyed or complied with that provision when we see the constant water cannoning, the constant ramming? Ayan, question din yan sa inyong mga nanonood. Kasi alam ko merong mga rito mga kampe. 'Di ba doon sa CCP. Sa China, kampi sila. Ngayon, maaari nyo bang sabihin, comment na lang ninyo kung sinusunod ba ng China o nagko-comply ba sila doon sa Article 4, doon sa Declaration of Conduct na pinirmahan nila. Whenever na nakikita natin na winawater cannon ng China, binabangga nila, hinahabol nila yung mga Coast Guard vessel natin na 50 to 100 nautical miles away mula sa ating baybayin. Ganun lang kalapit at nasa loob yon ng 200 nautical miles exclusive economic zone which is nakapirma din naman ng China doon sa UNCLOS. Pwede nyo nang ipagtanggol ulit yung gusto nyong ipagtanggol. With that provision, when we see the constant water cannoning, the constant ramming, we saw a 7,500-ton guided missile destroyer nearly collide with a 350-ton Philippine Coast Guard vessel near Scarborough Shoal just 2.5 months ago. Yun, yung nagkabanggaan yung dalawang nila. Nagkabanggaan yung dalawang barko nila. Isang warship at saka isang Coast Guard yun, mga tol, nagkabanggaan. Muntikan tayong maipit dun sa gitna. Diba? Sabi, prohibits the threat or use of force. Kasama yon sa Article 4. Kasi 5 article lang naman daw ang haba nitong Declaration of Conduct And the 5th article basically says that all parties should exercise self-restraint. The essential problem is that China has not exercised self-restraint. So I want to go forward and talk about who is provoking whom. Is assertive transparency causing the provocation? Sino nga ba nagpo-provoke? Kasi ang sinasabi nila mga tol, ang Pilipinas daw ay genuine troublemaker.
Lagi daw tayong nagpupunta doon sa malapit sa Scarborough Shoal at pinoprovoke natin sila. Lagi daw tayong naglalayag sa Ayungin Shoal, sa Escoda, sa Sabina, malapit dito sa Pag-asa Island, doon sa Sandy Cay 1, 2, 3, di ba? Nagpo-provoke daw tayo mga tol kasi nga pumapasok daw tayo sa kanilang teritoryo nang walang paalam. Exclusive economic zone natin yun eh. Di ba? I live in Atherton, California. Whenever I tell people from the Bay Area that I live in Atherton, California, they look at me and they say, which mansion do you live in? Because all of my neighbors have mansions. I am the 2-bedroom rental on the corner that absorbs the road noise. If one of my neighbors one day moves the wall on the other side of my flower bed so that I can no longer get to my flower bed and stations 4 security guards there so that I can't go there anymore. And I try to go there and I'm pushed around by the security guards. And then I say to my wife, why don't you take a YouTube video of me trying to get to our flower bed that we used to be able to get to? And then she shows how these security guards are pushing me around and beating me up. Am I the one who is provoking them? Example lang yun mga tol, yung sinasabi niya. Example lang yun. No? Kumbaga parang inihahalin tulad niya yung mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. Yung pagharang sa atin ng mga barko ng China para hindi tayo makalapit doon sa traditional fishing ground. Tapos binivideo natin sila. Tayo pa ba yung nagpo-provoke? Samantalang sila yung nangahabol, sila yung nang water cannon, sila yung nagtataboy sa atin sa loob mismo ng ating EEZ? Or did they steal my flower bed, right? So, I mean, I think to accuse the Philippines of provocation is an insult to the word provocation. So that entire line of argument, I think, is just sheer gaslighting. Gaslighting. So ngayon mga kapatid, malinaw na, 'di ba? Mula rito sa ating binasa kanina, 'di ba? Ayan, mula dito sa ating binasa kanina, the South China Sea is a 3.5 million square kilometer expanse of water bounded by China, Taiwan in the north, by the Philippines in the east, and by Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Brunei in the west and south. The Gulf of Tonkin and Gulf of Thailand also about the South China Sea. Scattered over the South China Sea are various geographic features, the most prominent of which are known internationally as the Spratlys, the Paracels, Macclesfield Bank, and Pratas Island. The People's Republic of China claims almost 80% of the whole South China Sea with its controversial 9-dash line map. The Republic of China, Taiwan, which China considers its province, has a similar claim. Other Southeast Asian countries, Brunei, Malaysia, Philippines, and Vietnam also claim parts of the South China Sea. Diba? O ngayon mga kapatid, kung titignan natin, may karapatan nga ba ang China? Ang kinin, yung almost 80% to 90% mga tol, dahil lang itong South China Sea ay tinatawag na South China Sea? So eto na mga kapatid, nahahalaman na natin kung saan talaga nagmula yung pangalan na yun. No? So ang sabi dati ni dating Pangulong Duterte, matagal ng issue yan. Amerika lang ang nagpalala mga tol. Pero yung 9-dash line, 1947 lang yun mga tol, ginuhit. So ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.